Kamusta mga brad? It's me, Eric. Hi, Maan. Welcome back sa Pocket Science PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. Sa video na to, mag-unbox tayo ng isang Middle Eastern perfume from Latafa. Galing siya kay The Dubai Shop Baliwag. Thank you po. Maraming salamat po. So, first time ko nagkaroon ng ganito, kakasimula lang ng pandemic. Hindi ko alam kung naalala mo pa na may ganito na tayo. Tingnan Open ko na natin. lang. Pag nakita niya yung bote, maalala niya to for sure. So, Oud Mood Latafa, Eau de Parfum Concentration, 100 ml. Yun lang. So, matagal na siya. Kung before pandemic. Kakasimula lang ng pandemic. Hindi before pandemic. Okay. Cylindrical yung bote. Tapos parang ang Arab nung style eh. Yung color, gold, brown. Ganun. Maganda yung bote niya. Tabi muna natin itong box. Familiar. Nakasulat Oud Mood, tapos may nakapaikot na, ano ba tawag sa ganito? Parang ribbon. Natandaan Ribbon. ko yan. Meron tayo niyan dati. Oo, meron nga tayo na ito dati. Nagamit ko rin to, hindi ako nakaubos ng bote, pero alam ko, ang dami nung nagamit kong ganito Nabanat. during pandemic. Oud mood. Tayo. Kailangan ko kami ng paper. Puta. Taas. Napilitang tumayo. Cut ko na lang yun, yung short ko nakita eh. Yun, pinutol ko lang bagya kasi yung short ko makikita pag tumayo ako. Okay, spray na natin tapos patest natin sa kanya. Katulad pa rin nung naalala kong amoy niya. Nung unang beses na naamoy ko to, na-weirduhan ako. Kasi parang ang unusual para sa akin, ito yung tipo ng amoy na pwede kong sabihing amoy Arabo. May arako. Gusto ko lang i-clarify, wala namang specific na amoy talaga pag sinabing amoy Arabo, di ba? Pero nung una kong naamoy ito, ang tapang. Paano? Ang tapang niya. Hindi ko alam kung nasasanay na kasi ako sa mga Ah. pabango na to. Parang maud. Yun yung unang-unang mamo, yung oud sa kanya. Pero may pagka-floral ng konti. Oud and rose na combination. Tapos may sweetness kasi may amber. May sweetness nga. Yun yung siya. naalala kong combination ng tatlo eh. Rose, oud, tsaka amber. Nung nakapunta kami ng Dubai, ewan ko kung naalala mo rin, parang ang common nung ganitong amoy sa kanila. Totoo. Ang din heavy. sa Kapag oud. may rose tsaka may oud, ang heavy para sa akin. Siguro hindi lang din ako ganun ka knowledgeable pa nung mga time na ginamit ko ito during pandemic. Pero ang lakas talaga nung amoy niya. Ano lang, sa akin, sabi mo heavy. Parang actually, tolerable sa akin yung amoy. Kasi ako mahiluhin ako sa oud. Pero eto, yung combination ng floral at saka yung oud niya, parang okay naman, okay sa ilong. Hindi siya, kasi may naamoy na ako yung talagang oud, na oud yung sa hotel na pinuntahan natin. Yun parang purong oud yun. Eto hindi. Eto hindi. Parang okay siya sa akin. Siguro kasi depende sa combination nung kung ano yung mga kasama niyang notes. Nakukuha mo yung sweetness. May sweetness. Pero maaamoy mo din yung floral. May rose kasi siya. May iba pa siyang notes pero sa akin ang tatlong dominanteng naamoy ko sa kanya, rose, oud, Oud. Oud. Totoo, oud saka talaga. yung amber, yung sweetness ng amber. Nakaya kong dalin to na, no? Naalala ko, ini-spray ko to sa, ano yung Jacket? blazer? Ano yung Yung sinusuot blazer ko na mo yung color gray? Naalala ko. Naalala ko sa bote kasi natatandaan ko sa sobrang tagal na kumalas na yung ribbon nito. Oo. Definitely hindi pang weather ng Pilipinas. Definitely hindi pang araw-araw. Pero kung gusto mong gamitin, Occasion. wala naman talagang rule. Yung sinasabi ko na hindi bagay sa weather ng Pilipinas, parang Ma-heavy kasi siya suggestion masyado. ko lang. Kasi parang ang heavy niya talaga for me. Yung sinasabi kong ini-spray ko dun sa jacket o dun sa blazer ko before nung nasa corporate ako. Ibig sabihin kasi nun yung pupuntahan ko malamig. Malamig, oo. Opisina. Yun. Kaya bagay.
Ang daming memories na bumabalik kapag naamoy ko to. Kasi imagine nyo, para mapangalahati ko yung ganitong bote. Nagamit ko rin siya ng medyo matagal. Parang okay naman siya sa akin. Hindi naman yung sobrang matapang sa ilong ko, no? As someone na medyo sensitive sa oud. Para sa'yo, panlalaki, pambabae. Para sa akin, mas panlalaki to. Manly na manly yung amoy niya. Sa At akin, sa akin. sa akin dati ang manly, pero ngayong binabalikan ko, ngayong inamoy ko ulit, unisex siya. Sa pakiramdam mo, unisex. Unisex siya. Para sa akin. Siguro dahil nga may May- floral. Siguro, may presence na binibigay. Iba din yung dating eh. Totoo. Medyo nakaka-high-end yung dating niya. Medyo may hint nga ng leather. Hindi ko maalala kung may leather note siya eh, pero may ganun siyang dating. Ang lakas niya maka-high-end. Para sa akin, bagay siya sa lalaki, babae. Pero not for all kasi hindi talaga for all yung ganitong klaseng scent. Not for all, and then hindi rin siya pang everyday talaga. Kaya ko nang sabihin kung gaano katagal naglalast. Yung projection niya malakas talaga. More than 8 hours to sa skin. Sa damit, matagal talaga. Kasi yung jacket ko, kung gagamitin ko ulit sa susunod na araw, nandun pa eh. Ayun lang. Nagdadagdag ka pa. Okay siya sa akin. Rate mo, Okay siya na 1 to 10. suotin mo. Okay siya sa pang-amoy ko. Sa Na, akin. kung susuotin mo, oo. Hindi ako ganun. Pero ang i-rate mo from 1 to 10, Mga 8.5. taas. 8.5 siya. Yun lang, may dadagdag ka pa? Medyo, yung bote lang. Ano? Familiar sa akin. Naalala ko ng mga pandemic kasi. Okay. Yun lang, maraming salamat.